Bakasyon grande! Sabi nga nila, huwag namang puro trabaho. Kailangan may oras din kayo para sa pamilya. Gaya nito. Remember, life is short. Kailan nyo pa gagawin ng ganito kung kailan wala na si ganito, wala na si ganito, wala na si ganito? Kaya't hanggat kumpleto pa yung pamilya nyo, sulitin nyo. Kaya't kaming magkakapatid na pagkasunduan talaga namin na at least once a year, kailangan mag-tour kami. Gawin nyo itong reward sa sarili nyo kasi trabaho kayo ng trabaho. 3 days and 2 nights, makakapag-recharge na yung katawan nyo. Walang stress, yung nag-i-enjoy lang kayo kasama yung pamilya mo. Kaya yung mga bata, sobrang excited. Lalo na ako. Kaya kung last year nag-Baguio kami, ngayon, Sorsogon naman. Sobrang ganda sana sa Baguio kaso sa biyahe pa lang bugbog na yung katawan namin. Tapos pagdating walang pahinga, tour agad. Kaya napag-usapan namin na sabi namin, try kaya natin yung malapit. Total, napakaraming magagandang tourist spot dito sa Bicol. At isa na nga ang Sorsogon. Ngayon, hindi kami nag-book sa travel and tour. Para meron kaming sariling schedule. Para hindi namin kailangan magmadali. At ito na nga, yung unang pinuntahan namin, yung Daraga Church. Sa wakas, napuntahan ko rin tong church na to kasi dati nakita ko lang to sa album ng mama at papa ko. At talaga namang napakaganda ng simbahang ito. Napaka-presko ng lugar. Ang linis. Unang destinasyon pa lang, sulit na. Kaya naman hindi ko talaga pinalagpasang mag-picture-picture. O ngayon, ako naman ang may picture na nandito sa church na to. Next destination naman, Farm Play! Dito lang naman ginawa yung movie ni Barbie Imperial at Carlo Aquino na I Love Lizzie. Aminin ko, kinilig ako at umiyak talaga. Ay, ang sarap talaga ng ganito. Yung tipong napapanood mo lang tapos ngayon napupuntahan mo na talaga. Buti na lang talaga at nakisama sa amin yung panahon. Walang ulan at hindi sobrang init. Kaya't naliwot namin yung buong farm plate. Pwede kayo magdala ng pagkain, walang corkage. Pero pag alak, merong corkage. Kaya't kung ako sa inyo, wag na lang kayo magdala ng alak kasi meron din namang nabibilan sa loob at hindi rin kamahalan yung presyo nila. At meron din po silang entrance fee. At kung kailangan nyo ng souvenir or pampasalubong, meron din sila. At hindi rin po mahal yung presyo nila. Sa bungad pa lang napakaganda na kaya talagang mas mai-excite kang pumasok. Marami kami kaya medyo natagalan kami dun sa entrance kasi kailangan nga naming magbayad ng entrance fee. Tapos sila mama, kararating pa lang kasi dalawa yung sasakyan na dala namin. Isang van tapos isang kotse. 14 kasi kami lahat. Eh kung dun lang kami sa isang van, magsisiksikan talaga kami. Ito yung entrance fee nila. Pag adult, 85 pesos. Pag bata, 60 pesos. O ayan, may idea na kayo ha. Medyo mahal pero sulit. Grabe. Promise, hindi kayo magsisisi. Hindi naman excited si daddy kaya nakalimutan niyang kasama niya ako. Ang bagal ko daw kasi maglakad. Paano, nalilibang ako sa mga punong ito? Ang lalaki ba naman ng paru-paro? Pag akyat ko, picture-picture agad. Magtatagpo pa lang yan si Lizzie at si Jeff. Distress. Unwind naturally. O diba, may mga paganon pa. Wait, parang nakita ko si Jeff. There is no perfect life, but we can feel it with perfect moment. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat yung mga moment na tinitreasure nyo with your family. At sa unahan may malaking butterfly na naman at parang nasilayan ko na naman si Jeff. Mukhang magtatagpo na kami ng aking soulmate. Masyado kang pakipot ha. Nature heals. At kahit ano pang hapdi ng puso mong dinurog, wala. Durog pa rin. Pero hindi, seryoso. Pag ganito kaganda yung lugar, yung kalikasan na pinupuntahan nyo kapag may problema kayo, napakalaking tulong. Marerefresh yung utak nyo, makakalimutan nyo kahit saglit yung problemang dinadala nyo. Kaya sobrang laki talaga ng tulong na nagtutour kayo kahit papaano, nakakakita kayo ng bago naman sa paningin nyo, yung hindi yung lagi-lagi na lang. Kaya super highly recommended ko talaga tong lugar na to. Napakaganda. From Daraga Church, siguro mga 10 to 15 minutes lang yung babiyahihin nyo papunta dito. Isa pa sa kagandahan ng lugar na ito, meron na silang mga kainan. Hindi lang isa, siguro mga 5 kainan ang nasa loob nito na ang dami yung pwedeng pagpilian na kainin. Tapos, mura lang yung presyo, abot kayang ng bulsa. Kaya dito na rin kami kumain ng lunch. Diba, unique din yung mga design ng kanilang kainan. Talagang nakasunod sa theme ng farm plate. Meron sila dyang halo-halo, mais con yelo, meron din yung mga combo, may pa-pizza, pwede rin kayong bumili ng alak, yung sa shake.
May burger, may fries, pasta. Ayan o, yun yung mga presyohan nila. Chicken. Yan, o, diba? Ay, sarado. Ayan, kaya sarado pa siya kasi maaga pa kami nung dumating kami sa lugar na yan. Kaya yung ibang store sarado pa. Meron din silang mga paganyan, yung ipapasok mo yung ulo mo, tapos magpipicture-picture kayo. At sa unahan yan, andyan na yung bahay kung saan nagstay si Jeff, si Carlo Aquino. Dun sa pelikula nilang I Love Lizzie. Ang cute, ang cool. Kaya talagang hindi ako pumayag na hindi ko mapasok ang loob ng bahay na yan. Ayun na si Jeff! Pinaantay niya na ako. Grabe. O diba yung mga display nila, yung loob ng bahay. Ayan po yung caretaker nila, patulog-tulog lang. O diba yung itsura ng bahay, napakaganda. Yung lumang-luma siya. Tapos yun, ay! Jeff! Shit! Likod pa lang kinikilig na ako. Behave. Strict ang parents ko. Nung una kang makita, alam mo ba, Sinta? Buweset! Sobrang kinikilig ang rakiterang chef nyo. Para may pang post, picture na naman. Nakita ko yung chapel nila, may mga lapida, yung malalaki, yung parang sa Amerika. Akala ko cemetery. Oo, cemetery nga siya, pero pet cemetery. Diba, ganun nila pinapahalagan yung mga hayop. Yung pag namatay, ipinapalibing nila. Nakakatuwang malaman na talagang naglaan sila ng space para sa mga hayop na namamatay. Masyado rin na-enjoy ng mga bata ang pagpunta dito kasi pwede silang maglaro ng buradol for free. Tapos dun sa baba, meron din silang playground. Kaya naman talaga napakaganda ng lugar na to kasi hindi lang bata yung nag-i-enjoy, pati yung mga matatanda. Nagstay kami dito ng almost 1 hour kasi dito na kami nag-lunch. After dito, punta naman kami ng Modesta Resort. Dito na kami mag-check-in. Bali, yung check-in time nila is 2 o'clock and then check-out time is 12 noon. Maya-maya, itutour ko kayo at talagang masasabi kong sulit din ang lugar na to. Bigyan ko na rin kayo ng idea ng mga rates nila para kapag nakapag-decide kayo na pumunta dito, alam niyo na kung magkano yung budget na kailangan yung dalhin. Kinuha namin yung Big Villa. Kinuha namin is yung Big Villa kasi 14 kaming magkakasama. Pero yung nasa package nila, ang Big Villa is 15,000, good for 12 packs lang. Sobra kami ng dalawa kaya nag-additional kami ng 500 per head para doon sa mga mattress na gagamitin nila. May 2 villa silang ino-offer na ganyan kalaki. Ito yung villang kinuha namin, tsaka yung sa katabi namin. Ang kagandahan nito, napakalaki ng space. Meron siyang sala, meron siyang kusina, meron siyang malaking dining table, may 2 siyang room sa baba kung saan merong isang master bedroom, tapos yung twin bed. Kumpleto rin yung gamit nila sa kitchen. May gas na, may ref, may plates, may baso, may fork and spoon, may kaldero, may kawali. Kaya naman, namalengke na lang kami para tipid at mas marami yung makain namin. Buti na lang may ganun sila kasi nung lumabas kami at hinanap namin yung palengke, medyo malayo dun sa lugar. Pagdating namin sa bahay, nagluto agad si Chef Joey. Nagluto siya ng pulutan. Adobong pugita. How to cook adobong pugita. Kumuha ng kawali, buksan ng stove, kumuha ng mantika, antayin hanggang uminit, at pagkatapos, ilagay ang luya. Isunod ang bawang, halu-haluin, at kapag na golden brown, ilagay ang sibuyas. Halu-haluin ulit. Hinalo, hinalo, hinalo. Ilagay ang mga pugita at haluin itong mabuti. At dahil tayo ay mga oragon, hindi pwedeng mawala ang labuyong sili. Mas marami, mas matindi. At habang nagpapalambot, gumawa naman ng sausawan para sa inihaw na isda. Sibuyas, labuyo, toyo, suka, konting asukal, paminta, at bawang. Sorry, lemon pa pala. Balikan natin ang ating pugita. Lagyan ng toyo, paminta, magic sarap. Ang kanyang sikreto para hindi kumunat yung pugita nyo. Instead na suka, sinigang mix ang gamitin nyo. O diba? Adobong may sinigang mix. At syempre, hindi pwedeng mawala ang siling labuyo. Serve
while it's hot. At habang ang mga adults nag-i-enjoy sa inuman, yung mga bata nag-i-enjoy naman mag-swimming. Gusto ko rin sana mag-join sa mga kids kasi parang napakasarap mag-swimming. Napaka-fresh ng water tsaka talagang ang linis kasi running water siya. Pero parang sinampal ako ng katotohanang tumatanda na ako. Hindi ko na kaya yung lamig. Kaya ayun, sila lang ang nag-enjoy. Inantay ko na lang na mag-umaga. It's my turn. Diyos ko Lord, ang lamig-lamig pa rin. Pero ang presko ng tubig at ang linis, kitang-kita nyo naman sa video. Super laki ng Modesta. Kasi yung kinuha naming villa, di ba dalawang malaki na yon? Meron pang ibang villa na meron din silang sariling pool. Itong nasa video ko ngayon, ito yung pool kung saan dun sa mga walk-in na gustong mag-swimming. Hindi pa summer yan ha, pero ang daming nagsiswimming. Nag-decide kami ni Dad na mag-ikot-ikot. At yun nga, dun ko nakita kung gaano kalaki ang Modesta. At wow, yung tubig, kahit gaano pa karami yung mag-swimming, hindi po siya marumi kasi running water nga po siya. Parang napakaswerte naman na may-ari ng resort na ito kasi hindi niya na kailangan gumastos ng malaki para sa tubig ng kanilang mga pool. Ang dami nilang ino-offer na room. Meron silang big villa, meron silang cabin 1, cabin 2, twin cabin, ano pa ba yung mga nandun? Basta ang dami niyong pagpipilian. Yung staff, mababait. Promise, mababait yung mga staff. Isang tawag mo lang kasi kung may mga kailangan kayo, andun talaga sila kaagad. Yung rooms, sobrang linis. Yung CR, ang bango. Ito naman yung cabin 1, cabin 2, tapos yung twin cabin parang yung nasa dulo. Sharing yung pool nila pero sa tapat nung cabin nila may sarili silang pool na maliit. Ito naman yung big villa. Ito yung sa amin. Ganyan yung itsura. At dito rin po nagtagpo si Eva at si Adan. Ayan po si Adan, busy magpa-cute kay Eva. Meron din po silang fish pond kung saan pag nahuli mo yung isda, sa inyo na. Pwede nyo nang lutuin. At ayan na, check out time. Modesta Resort, highly recommended. Malinis ang CR, malinis ang kwarto, malinis ang beddings, kumpleto ang utensils, may kitchen, may dining table, merong sala, may backyard. Perfect, kumbaga. Second day namin to, kaya next destination namin, Bulusan Lake. Mga karakiterang chef, huwag niyong wawalain sa itinerary nyo ang Bulusan Lake pag nagpunta kayo ng Sorsogon. Meron din silang entrance fee. Pag adult, 50 pesos. Pag student, 25 pesos. Pag Bulusan residents ka, 25 pesos. Tapos pag senior citizen, PWD, 7 years old below, may discount na. Magbabayad rin kayo sa shuttle bus nila ng 35 pesos per head kasi malayo pa yung lake. Mula dyan sa, sa receiving area nila, papunta sa Bulusan Lake, malayo pa siya. Kaya kailangan yung sumakay ng shuttle bus. Pero may bayad yun, 35 pesos per head. Meron pa dong ibang mga charges pero hindi ko na matandaan. Tingnan nyo na lang pag pumunta kayo dun. At least may idea na kayo kahit pa paano, diba? Papunta pa lang ng Bulusan Lake, mai-enjoy mo na yung nature. At habang nasa shuttle bus kayo, kasama nyo yung tour guide, kinikwento niya kung ano yung mga history, kung ano yung mga bawal doon, kung ano lang yung mga pwede. Kaya malilibang kayo. At ito na nga, nasa Bulusan Lake na tayo. Nasa lake na tayo. Nakakawaw naman talaga sa ganda, grabe. Yung mga tour guide nila, ang sisipag mag-picture-picture. Ang dami nilang ino-offer. Diyan sa may bandang gilid, may nagmamassage. Pero hindi ko alam kung magkano kasi hindi naman ako nagpamassage. Si Tita Grace lang nagpamassage. Tapos yan, kung magbabangka kayo, nakalimutan ko yung bayad kung magkano. Basta iba yung bayad sa adult, iba yung bayad sa students. Pero kailangan may ID dala yung student. May discount din ang senior, tsaka ang PWD, pati yung bata, free na lang. At syempre, hindi pwedeng makalimutan yung picture-picture ng lovers na yan. So yun, after ng picture-picture, pumunta na kami dun sa tour guide namin. Tapos yun nga, pinaliwanag na nung tour guide namin kung ano yung mga meron doon sa Bulusan Lake. Kung anong mga activities ang meron sila. After nun, excited na kami sa boating. Pag nagkaya ka, 100 per head. Pag yung sa grupo, yung kaya ang 4 hanggang 5, 600 per boat. Yun lang yung naintindihan ko. Yun lang yung natandaan ko.
Pag may kasama kang student, halimbawa yung anak mo ay student, kailangan dala niya yung ID niya para ma-avail niya yung discount. Yung senior citizen, yung PWD, 7 years old below, meron din silang mga discounts. Hindi rin nila pinapayagan na mag-boating kayo ng kayo-kayo lang. Kailangan kasama niyo yung tourist guide nyo. Pero yung sa kayaking, dalawa lang kayo, walang kasamang tourist guide. Pwedeng dalawa lang kayo. Ang kagandahan nung may tourist guide kayong kasama kasi kinikwento nila kung ano yung mga meron dyan sa bundok. Gaya nung nalaman ko, ngayon ko lang nalaman na yung mga monkey pala na nandyan. Kasi sabi niya, yung bundok na yan, napapalibutan niya ng monkey, tapos ng mga baboy ramo, mga owl, ang dami daw hayop na nandyan. May mga snakes. Yung mga monkey pala sa lugar na yan, hindi mo pwedeng bigyan ng pagkain. Kasi once na masanay daw yung mga monkey na binibigyan ng mga turista ng pagkain, nagiging war freak pala sila. Once na hindi nyo na sila binigyan ng pagkain, nananakit na sila. Tapos, ang mangyayari, yung mga monkey magpupuntahan na doon sa baba. Parang sasalubugin na yung mga turista kasi manghihingi nga sila ng pagkain. Yun daw yung iniiwasan ng sa Bulusan Lake. Ganun pala yun. Kaya pala pag nakakita tayo ng monkey, wag natin bibigyan ng pagkain. Kasi pag nasanay daw yan, yung pagkain nila, inaasa na nila sa tao. Hanggang sa nanggugulo na sila, nananakit na sila. Mahirap ng kontrolin. Ito pa, may isa pa ako nalaman. Yang tubig ng lake, pwede pala yang inumin. Yan din pala yung ginagamit nila pang hugas ng bigas. 'Di ba? Tapos pag ininom mo daw yung tubig niyan, matamis-tamis. Tapos meron daw mga isda dyan. May tilapia, iba-ibang klase ng isda. Pero mga organic silang isda. Yung mga puno nila, hindi daw yan pinuputol. Iniingatan talagang hindi putulin yung mga puno na yan. Kaya virgin na virgin yan. Nag-enjoy na ako. May natutunan pa ako. Pati yung mga anak ko may natutunan. Ay, ang ganda talaga. Tapos na yung 30 minutes namin, kaya balik na naman kami. Hindi pa pala uwian. Next destination. Pumunta naman kami sa bahay ng mga gwapo naming pinsan. Yung bahay kasi nila malapit lang dun sa Bulusan. At talagang kasama sa itinerary namin na pupuntahan namin sila. Yun ang maganda. Pag may sarili kayong schedule, kahit saan nyo gusto pumunta, pwede. After nun, check-in na kami sa next resort na pupuntahan namin. Medyo late na nga kami nakapag-check-in. Around 4 p.m. Dito naman merong pool, tsaka merong dagat. Ito ang Mice Resort and Hotel. Ito naman yung view sa receiving area nila. Ang ganda, diba? Kitang-kita mo yung dagat. Hindi kami nakapag-check-in kaagad kasi yung nakuha naming package na family room, nasa likod pala. Paglabas mo ng pinto, ang makikita mo, yung mga nakapark na sasakyan. Boring naman. Kaya nakiusap kami kung pwedeng ibigay sa amin yung room na nasa poolside. Buti na lang walang masyadong guest ng araw na yon, kaya napagbigyan naman kami. Bali, dalawang room yung kinuha namin kasi hindi kami kasya sa isa. Napamahal nga lang kasi yung dun sa family room, ang rate nun is 10,000 pesos for 12 packs. Tapos kung magdadagdag kayo, 500 pesos per head. 14 nga kami, kaya additional ng 500 per head, kaya umabot ng 11,000. Dito naman sa poolside, 6,000 per room, good for 4. Tapos may complimentary breakfast. Dalawang room yung kinuha namin, kaya 8 lang. So, ang ginawa nila, additional na lang per head, 500 plus yung breakfast na 200. Kaya napamahal kami. Medyo mahal ng konti kaysa dun sa Modesta. Pero thank you din kasi nilipat kami dun sa poolside. Eto na naman tayo sa review. Honest review to ha. Lahat naman ng sinabi ko dito, honest. Pagpasok mo sa room, maganda. Maganda yung view. Malawak yung kwarto. Malaki yung bed. May extra bed dito sa gilid. Nakasyan 2 tao. Presko yung hangin kasi nasa poolside na nga kami, di ba? Tapos yan, mayroon silang sofa na pwede mo rin tulugan kasi medyo malaki siya kasi ang isang tao. May TV, malakas yung aircon. Pwedeng-pwede pa maglaro yung kasama naming baby kasi malaki nga yung kwarto. Tapos, yan yung kinuha naming extra beddings. Next, sa banyo naman tayo. Sobrang laki ng banyo. May bathtub, may separate na shower room, may separate na yung sa CR talaga. Yun nga lang, parang luma na yung pintura ng CR. Di ko alam kung luma na or hindi lang siya nalinis ng maayos. Kasi yun sa bathtub niya, hindi namin magamit kasi
may lumot na. Tapos yun shower room nila, o ganyan yung itsura. Medyo yun lang yung yun lang yung comment ko dito. Tapos yung CR, medyo creepy para sa amin kasi hindi kami sanay sa ganitong maraming salamin, napapalibutan ng salamin, di ba? Nakakatakot. Meron silang restaurant, kaso yung gabing yun, gusto namin kumain ng Jollibee, kaya lumabas kami. Tapos, from Mice Resort Hotel to SM, may kalayuan. Wala kang mabibilhan ng pagkain doon, kaya kailangan talagang bumiyahe ka pa, siguro mga 15 minutes. Syempre, hindi kompleto ang gabi kapag walang inuman. Yun nga lang, wala akong kuha ng video kasi nalobat na yung cellphone ko. Pero, meron ako nito. Huli ang mga walbon. Lapa! And the winner is Pitoy! Last day na ng tour, kaya't kailangan ng sulitin. Isa-serve ang breakfast ng 7 to 8, kaya't kailangan namin gumising ng maaga. Gumising kami ng maaga, kaso wala yung cook. 8 a.m. pa raw ang report, kaya't kumain muna kami ng cup noodles, crackers, para may pang laman ng tiyan. Sayang yung dagat, maganda sana, kaso madumi. Parang hindi nalilinis yung paligid. Hindi ko lang alam kung sa resort pa to or iba na ang may-ari dito. Meron din kasing daanan papunta dyan. Gusto ko rin sanang maligo sa dagat kaso yun nga, ang hirap bumaba papunta dyan. Eto na nga, habang nag-aantay kami na dumating yung cook kasi 8 a.m. pa raw yung report, kain muna kami ng mga dala namin pagkain. Buti na lang may tira pa kami kasi kung wala, gutom mga abuti namin. Kung sa view lang naman, wala akong masasabi, ang ganda. Lalo na yung madaling araw, ang gandang tingnan. Ito pa yung isa sa maganda sa kanila, meron silang bilyaran at free yun na gamitin nyo. Kaya yung mga bata, yan yung naging aliwan nila, bilyaran. At ito na nga, umorder na kami ng breakfast namin. So habang inaantay na maluto yung breakfast, naligo muna ako kasi sayang. I-enjoy ko naman yung binayaran. Diyan na rin kami nag-order ng lunch. Nag-advance order na kami kasi baka malate yung pag-serve sa amin ng pagkain. Masarap yung foods nila. 12 noon, check out na namin. Uwian na ng Naga. Eto lang masasabi ko bago ako magtapos. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Namnamin ang sarap ng buhay kasama ang iyong pamilya. Bawiin man ng Diyos ang hiram nating buhay. May magagandang alaala naman tayong may iwan sa kanila. Ito ang inyong rakiterang chef na ngayon isang bakasyonista. Bye-bye!